Hello po, Sindak family. I just want to share with you ang hindi namin malilimutang karanasan nung kami ay 4th year high school pa lamang bilang mga choir members. August 24, 2002 nang kami po ay ma-invite, as in kaming buong 12 members ng school choir, para makakanta sa kapistahan ni San Bartolome. Ito po kasi ay isang mass na sponsored ng aming mayor nung panahong yun. Sakay kami ng official school bus noon papunta sa bahay ni mayor dahil wala kaming kasamang teacher at yung choir masters namin ay hinihintay na lang kami sa venue. Bago kami umakyat ng bus ay nag-head count ang aming bus driver na si Kuya Jesus. 12 kaming sakay niya papunta at pabalik ng school. Natapos kaming kumanta at kami din po ay ibinalik ni Kuya Jesus sa school mga bandang alas 8 na po ng gabi. Sa usapan, doon na rin po kami maghihintay ng aming mga sundo. Muli po kaming binilang bago bumaba ng bus. 12 kaming sumakay at nagpicture pa nga kami sa guardhouse ng school para daw merong patunay si Kuya na hindi kami nag-mall pagkatapos ng aming kanta. Dumating ang Lunes at nakita kami ni Kuya Jesus sa gym parking ng school at isang katanungan ang gumimbal at ikinagulat naming lahat. Sabi ni Kuya, "Hoy kayo, sa sobrang likot at iingay nyo, hindi nyo napansin may naiwan kayong kasama na babae. Naka-fatigue, type B." So napaisip kami. Nung umaga, bago kami kumanta sa pista, ay galing po kami sa CAT. Dagdag pa nga ni Kuya, maikli yung buhok nun tsaka balingkinita ng katawan. Pagdaan ko dun sa tapat ng lumang ospital, pagtingin ko dun sa rearview mirror ko, andun siya sa pinakadulo nakaupo tas tahimik lang. Kaya tuloy tinanong ko siya. Sabi ko, "O yung mga choir mo na nuknukan ng ingay bumaba na. Ikaw ba? Ibalik kita sa school?" Ngunit nagulat daw si Kuya Jesus nang bigla daw itong tumayo. Hindi daw niya nakita yung mukha nito dahil madilim. Pero ang mas ikinakilabot po niya ay yung bigla na lang daw nawala yung sakay niyang iyon, lalo nung tumapat na sila sa luma at abandonadong ospital. Maski kami po'y natulala sa sinabi ng aming driver dahil sabi niya hindi lang pala 12 ang sakay niya kundi 13. Pinakita pa namin kay Kuya yung na-develop na picture naming 12 choir members na kinunan nila nung bumaba kami. Ngunit wala doon yung babaeng estudyanteng bumaba sa tapat ng abandonadong ospital. Sindak. Ako po si Ames. 3rd year high school po kami nang maranasan ko ito. Usually ay hindi po ako naniniwala na may multo sa building namin, partikular sa isang school sa Quezon City. Ang alam ko lang, ang mga kwentong nagpapasalin-salin tungkol sa multong ito ay mga kathang-isip lamang ng mga naunang graduate sa amin. Hanggang sa maranasan ko nga, isang Thursday po noon at kami yung cleaners. Dahil umaga, kampante po kami magkakaklase. Pero sa dinami-dami naming cleaners, 2 lang po kami ng best friend ko ang naiwan sa classroom. So basically, kami lamang talagang 2 ang naglinis ng malaking room. Itong room na nilinisan po namin ay hindi katulad nung ibang classrooms na ngayon ay hinati na sa 2. Yung room kasi namin ay may mga bintana at kitang-kita mo yung labas dahil nga maliwanag pa at nung naglinis kami ay patanghali na kasi.
So naglinis, nagpunas, nagwalis at nag-ayos kami ng upuan. Hanggang sa napatigil po kaming dalawa nang may makita po ako sa peripheral vision ko na dumaan na isang parang anino sa labas ng room. Napatahimik kami at napatingin ako sa best friend ko. Doon din siya sa gawi ng bintana na patingin, kaya needless to say, nakita din niya yung nakita ko. Alam ko na wala ding ibang tao sa labas ng classroom. Hindi pa tapos yung ibang nagkaklase ng pang-umaga. Ito pong nakita kong ito, Sir Red, ay hugis tao talaga. Lagpas lamang po siya sa level ng bintana ng classroom namin. Naramdaman ko kaagad na natakot yung best friend ko. Pero hindi ko po pinakita yung takot ko kasi wala po kaming magagawa o matatapos kung pareho lamang kaming magpapanik. Sa point na yun, hindi talaga namin nakuhang mag-usap o mag-open ng topic tungkol sa mga multo dahil talagang naroroon pa rin at fresh yung aming memorya sa kung saan huling tumayo at dumaan yung hugis tao na anino. Sa pagitan kasi ng mga bintana ay may poste na nagsisilbing boundary at wala na din pong pwedeng maidagdag pa na bintana na pwedeng ilagay doon. Doon po namin namataan na nagpunta yung maitim na hugis tao. Hanggang sa hindi na po namin namalaya ng oras dahil sa tagal naming nakatitig sa labas ng bintana sa pagbabakasakali na baka sumulpot muli yung itim na hugis tao na naroroon kanina. Hanggang sa nagulat kami dahil narinig na po namin yung school bell. Hudyat na tapos na ang klase at uwian na. Nakahinga kami ng maluwag ng kaunti nang magsiakyatan na po yung mga estudyante na next nagagamit ng aming classroom para sa panghapon na schedule. Dahil sa pagpapakitang ito, hindi po talaga namin totally natapos yung paglilinis sa classroom. May ilan pa pong row ng upuan sa gawing likuran ang hindi pa po namin naayos dahil sa pagmamadali namin na makaalis sa classroom dahil sa hilakbot. Kinabukasan ay pinagalitan kami ng aming teacher kung bakit hindi daw po namin nalinisan ng sobra yung room. Pero hindi na rin po namin sinabi sa kanya ang dahilan. Kung may nakakaalam man, ito ay ilan lamang sa aming mga kaklase. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.